special po tayong bisita. Kasama natin ang isang talentadong musical artist at ang direktor ng isang pambihirang musical na tumanggap ng parangal sa 14th Gawad Buhay Awards. Sila ang mga tao sa likod ng San Dosenang Sapatos, the musical, isang kwentong nagtatampok sa kalaghan ng pagmamahal at pag-unawa sa ating mga mahal sa buhay, lalo na sa mga espesyal o may mga espesyal na pangangailangan. Kaya ito mga ka-RSP, huwag na po natin patagalin. Kilalanin na po natin si Winces Gemiana, nagaganap bilang Susie, at si Direk Jonathan Tadiwan. No? Hello, Direk. Good morning. Good morning. Welcome po sa Good Rise of morning. Pilipinas. Thank you for being with us this morning. Tell us more about ditong San Dosenang Sapatos, the musical. Paano po na-conceptualize ito? Ano po ang inspirasyon sa likod ng itong musical na ito? Ang San Dosenang Sapatos originally po ay isang short story book na sinulat ni Dr. Luis Gatmaytan. At isinulat po at inadapt nila yan ni Dr. Layeta Bukoy para sa entablado sa musika ni Noel Cabangon at ni Jed Balsamo. Nagsimula po itong konsepto ito dahil ang tanghalang Pilipino, usually sa aming season lang na naghahanap kami ng mga theater for young audiences. Okay. Kaya nabuo po itong, naisip namin na bakit hindi tayo gumawa ng isang, kumuha ng isang short story at i-adapt natin sa entablado para sa mga young audiences. Doon nagsimula yung konsepto ng San Dosenang Sapatos. Actually, unang ginawa ito noong 2013. Ako po yung original na tatay. Tapos ngayon, after last year, 2023, naisip namin na ika-10 taon na nito. So bakit hindi natin gawin ulit? Pero this time, ako na po yung nag-direct ng San Dosenang Sapatos. Okay, kay Winces naman, kwentuhan mo kami ng character mo dito sa San Dosenang Sapatos. Sino ba tong si Susie? Well, Susie is a girl with a dream. Siya po ay isang disabled child, Okay. born without feet, who dreams of having, who dreams of becoming a ballerina para matupad niya po yung pangarap ng tatay niya na magkaroon ng ballerina for a daughter. Ayun. So, kamusta? Ano yung pinakamalaking hamon mo sa pagganap sa role ni Susie? Actually, may 3 po akong hamon eh. Ay. Yung isa po is schedule. Okay. Kasi syempre, sa mga rehearsals po and of course, sa school. Okay. Kasi isa po rin po akong estudyante. So like, given na 14 years old na po ako in grade 9, dagdag na po yung schoolwork and yung responsibilities Okay. needed. So, yun po isa sa mga hamon. Pero na-jive niya. Ano ba yung dalawang hamon? Yung dalawa pong hamon is yung pagkakanta. Kasi since wala pong paa si Susie, most of the time, nakaupo po siya. Okay. So, mahirap po kumanta ng nakaupo. All the while, di ba? Mula sa umpisa hanggang dulo. Opo. Gano'ng katagal ang play na ito? Tumatakbo yung palabas ng mga 1 hour and 15. It's a musical song, so ibig sabihin, tuloy-tuloy na kantahan at walang break, walang intermission. Okay. Oo, may tawag sa uri ng ganong musical eh. It's a song-through musical. Sung through, yan. Sung-through Oo. Natutuhan ko yan kay Mr. Royder Camanyan. Yeah. Oo. Sige, Opo. yung sa, ano pa yung ibang hamon mo rito? Yung last ko na po Oo. na hamon is yung pag-embody po ng isang character na disabled po. Kasi it's a very new role for me. Hindi po ako sanay po kasi ako sa mga roles na may paa. Okay. So like, dito po sa play na to, wala pong paa si Susie. So, hindi ko po mag-grasp yung feeling. Kaya, ayun, isa po sa mga hamon ko yun. Yeah. Inspiring para kay Audrey, panoorin mo Kaya mga nga, ganyan. kaya ko lang iniisip mo, Profi. Pero ito kay Direk, konti pa sa production, paano nyo po pinili yung cast, yung sound yung music na gagamitin, overall? Sa artistic team, yung sa music, sa sounds, at sound design ng stage, lahat po yan ay pinili ko personally para sila yung maging team namin. Okay. Pagdating naman po sa mga artista, lahat po, kahit po si Winces ay dumaan sa proseso ng audition. Halos Okay. lahat, pati po yung mga sapatos, lahat sila ay dumaan sa proseso ng pag-audition. Dalawa lang naman yung character na pinik ko talaga na maging precast. Yung nanay, si Tex Ordonez de Leon, at yung tatay na si Floyd Tenya last year. So ngayon, may bago kaming mga miyembro na sapatos at may bago ring tatay ngayong taon. So lahat sila ay dumaan sa proseso ng audition. Pagkatapos nun, after ng initial audition, nagkaroon ng final audition. So sabihin mo ng
ilan kayo nag-audition? Siguro mga 8 or 9 silang nag-audition. So, dalawa lang yung pinili ko Okay. for the role of Susie. Yung isa ay si Felicity Kyle Nakuli at siya ay si Princess Princess yung nakuha ko sa pangalawa. Kasi nga dahil sobrang challenging nung role na Susie, dahil nga isa sang sung-through musical, hindi kakayanin ng isa. Tuloy-tuloy. Yung Kailangan na isang buong show. magpalitan. No? Ilang Kumbaga, beses ba ang palabas nito? Pag Friday, we have 1 show. Pag Okay. Saturday, 2 shows. At Sunday ay isa. Pero dahil nga ito ay isang rerun, madami yung gusto pang makapanood. So ngayon, almost tig to 2 shows a day. Yung show namin, dumami. At least marami pa rin sumusuporta Yes. sa teatrong Pilipino. Totoo. May mga paborito ka bang eksena? Siguro I go with Winces. Let's continue with the production. Yung talagang hindi mo makakalimutan tumatak sa'yo at gusto mong ibida at gusto rin ipasilip. Yung eksena po ng anong silbi ng pagsulat. Okay. Dito po kasi sa eksenang to, pinalabas na po dito ni Susie yung kung ano po yung nararamdaman niyo po sa loob. Dahil wala siyang paa. So like nandito na po lumabas yung frustration, yung galit, and since yun nga po, wala po siyang paa. Isa din po siya sa mga challenging, and I like challenging, na gusto ko pong mga eksena kasi dito na po yung pinaka emotional for Susie, and lumabas na po yung yung did it and everything, kaya yun. Ang hirap nun, Profi. Musical, sapatos pa ang title, tapos walang paa yung main character. So, Bakit Sandusena pala? Kasi sa panaginip ni Susie, dahil meron siyang paghahangad na magkaroon siya ng paa, tumatawid siya sa panaginip. So doon sa panaginip, spoiler, sorry, sa panaginip, doon niya nakakalaro yung mga sapatos, yung mga creations ng tatay niya sa panaginip. Kasi nga, pakiramdam niya, hindi sapat yung pagmamahal. Pero at the end of the story, malalaman natin kung ano yung sagot. Kasi originally pala, doon sa storybook ni Doc Luis, it's the perspective of the ate. Kinikwento niya kung ano yung nararamdaman ng kapatid niya, nakikita niya doon sa kapatid niya. Pero this time, sa version ni Miss Layeta Bukoy, kinuha niya mismo yung perspective ni Susie. Ano yung totoong nangyayari sa kanya, ano yung mga pinagdadaanan ni Susie, at ano yung pinagdadaanan ng mga taong may kapansanan. Paano ba natin sila maiintindihan? Paano ba natin sila matutulungan? Minsan, hindi pala material na bagay yung kailangan eh. Minsan, sapat na pag-unawa, pagmamahal, suporta Okay. ang kailangan ng mga taong yun. So sinasabi mo direct parang highly emotional yung magiging... Hindi, nakakatawa ito, promise, nakakatawa itong, oo, highly emotional siya. Pero kailangan din nating malaman, pagkatapos ng kwento ng dula, ano ba yung napulot natin? Paano tayo makakatulong doon sa mga taong may kapansanan, sa mga katulad ni Susie? Ano yung mga kailangan nila para malaman nila at maramdaman nila na sapat yung pagmamahal na binibigay natin sa kanila. Marami sanang manood para Oo makita nga. na rin ganitong klaseng sitwasyon ng ating kapwa Pilipino na dapat alam natin paano natin sila susuporta. Not sensationalizing them, pero ituring din na tao sila. No? Yeah. Saan at kailan ito? Ang aming palabas sa San Jose ng Sapatos ay mapapanood ninyo sa Tanghalang Ignacio Jimenez sa CCP. Okay. Mula November 15 hanggang December 8. Mabibili niyo po ang mga tickets sa ticketworld.net, sa tickettome.com at sa show buyers na makikita po ninyo sa mga social media platforms ng Tanghalang Pilipino, Facebook, Instagram, TikTok. Ayun. yun po. Okay, Direk Winces, good luck ha sa inyong pagtatanghalan. Sana maraming mabuksan na kaisipan sa mga makakapanood nito. Muli, nakasama po natin si Winces at si Direk para sa umagang ito. Thank you, Direk Jonathan. Salamat po, Thank maraming you. salamat.